Ano do yung impeachment? Bagong papi. Impeachment? I already said that before. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Ang mga congressman lang doon sa committee na yon ang nag-interpret na yung amount of money na yon, 125 million na liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Ang dami nyo naman dyan Pahingi nga ubas dyan. Dahil nakakatikim lang ako ng ubas pag wala ako sa bahay. Bawal ito sa diabetic. Nahuli ka, nakalive. Ay, Doc! Sorry, Doc! Sorry. Isa lang, Doc. Isa lang. Sino ba nagsabi? Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Trabaho ba yan ng House of Reps? Ang mag-audit ng confidential funds? Kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo Di ba totoo? Yan ang problema. Ngayon, impeachment? Impeachment? Sinabi ko na from the start. Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi, si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? Na i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yon, di na niya mapapalitan yon. That's on record. Speaking of. Kaya, ngayon, i-impeach ng Senado, dinilay sinuspend, postpone ni Senate President Jesus Cordero ang start ng hearing. Siyempre, reklamo yung mga nag-file. Patapos na po ang session. Sarado na po yun.
Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Eh, paano sila makapile uli? Eh, the same year nila final. Hindi ka pwede mag-file the same year. Gusto nyo, next year naman. Sabi, next year naman. Election ulit yun. Mag-election na tayo eh. Napanood mo ba interview ni Kong Toby? Sabi niya, pinangako daw kasi sa mga Kong yung budget. Budget ng ano? Yung para sa infrastructure, pinangako. Pinangako daw ni Speaker, sabi ni Congressman Toby. Kaya tinamaan din yung mga alyansa senators nila kasi natalo sila sa Mindanao sa nangyari. Oo, bugbog ang mga senador ng alyansa, di ba? Sa Mindanao, wala. Sila doon. That's Duterte country. Ano naman sasabi mo sa kumakalat na balita? Spokesperson ka daw. Ay, no comment ha. No. Hindi sa akin nagsimula yan ha. Hindi sa akin nagsimula yan ha. Nagsimula yan kay Kifi Chu. Yan si Kifi Chu talaga. Pilya talaga yung si Kifi Chu. Eh, nung nga sa Quadcom, sinakyan niya lang dun si Abante ba yun? Abante. Si Pastor Abante. Talo tuloy. Oo, sinakyan lang niya. Inano niya, inukray siya ni Amante. Tapos sinakyan lang niya. Tapos, natalo tuloy. Ikaw, Kipichu, kasalanan mo to lahat. Bakit ako pinag-uusapan na yun? Na ako daw spokesperson, oy, wag yun naman i-preempt si VP Sara. May sarili po siyang, ano. Eh kaso, labo-labo na. Labo-labo na. Si Sasasot, si Joy de Beber. Sina, Ferma Duterte. Uy, amiga. Wala, labo-labo na. Ay, lahat na. Pero hindi pa kayo nag-limit ni Inday. Nag-meet kami ni VP Sara, nag-appear siya sa sala ko eh. Yung hugpong. Pumunta ba? Oo, VP Sara she was president of hugpong sa pagbabago, di ba? So, to qualify, to register, kailangan mag-appear yung president. Nag-appear siya. That's how I met her. That's the only time I met VP Sara Duterte Carpio was in my sala in the first division. She testified about her political party, Hugpong. And that was the only time na pinatestify ko siya. That's the only. After that, we did not meet again. But I want to thank her. I saw the video na nandun yung idol ko, si Miss Elizabeth Zimmerman. Katangot-tangot siya. Nakita ko yung video na VP Sara, sabi niya, pero hanga po kami sa tapang at talino ni Commissioner Banson. Maraming salamat po, VP Sara, for that compliment. It is my honor. Kaya po, huwag niyo pong sabing ako'y bias lamang kay VP Sara. Kaya ako no sa impeachment. Isipin niyo talaga, sa dami ng problema ng bayan, unahin mo pa talaga pagpatalsik ng Vice President. Napakalaking political upheaval. Hindi ka pa kontento. Pinadakip mo pa si Mayor Digong. At si doon, pinadala sa Hague. Sa ICC. And political, ano naman, upheaval. What does that mean? It affects our economy negatively. Tingnan mo, walang no new investments. Pag walang bagong investment o kapital, walang bagong trabaho, walang bagong produksyon, walang factory, walang bagong jobs. Yan ang problema. Kaya ang poverty hindi masusolve nitong administration ni Bongbong Marcos. Paano pala yung mga naka-pending sa Supreme Court? 2025 national budget, most corrupt daw, yung PhilHealth, yung Harlika funds.
Kita mo yan? Yung pinakahinablang gobyerno, ito na. Maliban pa dun sa mandamos namin against Speaker Romualdez. Biro mo, General Appropriations Acts being questioned in the Supreme Court. PhilHealth, yung 89 billion dyan natin na binabayaran sa PhilHealth. Maharlika. Maharlika funds na wala namang investment, milyon-milyon ang sweldo. O ngayon, nag-invest siya sa isang mining company. Mukhang love na love nyo, feel na feel nyo talaga yung mining dyan, ano? Kasi ang dami nyo naman dyan sa Congress. May mga mining companies kayo, eh. Alam nyo. Ang hirap talaga dito sa Pilipinas ngayon. Kontrolado ng mga business interests, cronies, dynasties, ang ating ekonomiya through Congress. Tataas yun naman ang tax namin sa capital gains tax. Yung Netflix, tumaas na. Netflix, kaming mga PWD, Netflix na lang yung aming ano eh. Dahil hindi naman kami makalabas ng bahay na. Ay tax na. Ang question nila sa'yo, mo. Ang hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. At bawat eleksyon, parang nakakawalang pag-asa na. This is the worst election sa vote buying. The worst na dinaanan ko. Speaker, this is the worst election sa vote buying. At marami pong congressman ang guilty dyan. Kaya sana po, imbestigahan nyo rin sila. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kababayan, mga akla. Sagutin mo doon yung question nila. Anong question? Anong plano ni Rowena Johnson sa susunod na 3 taon? Ang unang plano ko ngayon ay magpa-lab test. Dahil yung doktora ko ay galit na sa akin. Kailangan magpa-lab test, kumusta ang diabetes, kumusta ang cholesterol, kumusta... Kaya may bago akong papi. So I have nurturing, I have loving, companion. This will help me with my blood pressure. Diba? Yan po. At pahinga ng konti. Pagkatapos po, itong taon na ito, start pa lang sa July, meron na tayong Disability Awareness Week sa July. Kaya simula na po, gagalan na naman ako. Pero... hindi na po ako doon sa Leyte. Never ako pupunta dyan sa teritoryo ni Speaker. Pupunta ako dyan kay Congressman Richard Gomez at kay Mayor Lucy Torres. Makiki-hello lang po ako dyan. At sa mga kaibigan ko na advocates, sa mga mayor, na mga advocates po ng PWD Rights, July po ang National Disability Awareness Act. Salamat po. Paki-share lang po nitong ating conversation ngayong araw. Maraming salamat. Mama Bing po ito. Attorney Rowena Johnson po ng P3 PWD Party List.